Hi there everyone, welcome again to this channel FX Hunter. My name is Paul and sa video na to pag-uusapan po natin on how to create an account with XM. And also sa video na ito there are 4 things na pag-uusapan po natin. First is create an account with XM. Second is how to verify your account. So meron po tayong kailangan ng mga document to verify your account. And third is deposit and withdrawal options. And lastly, log into your trading platform. So but before anything else, please like and subscribe to this channel and hit that notification bell icon so you will be notified whenever we make a video like this. So without further ado, let's get into it. So nandito na po tayo sa website natin and also we provide a link sa description. Please click that link and you will be directed sa page na ito. Ang kailangan lang natin kapag nandito na tayo is just click this open an account and then i-register po natin yung email po natin by just putting our email here, okay, and then choose the password na kung anong gusto po ninyo and click this I agree and then register. So pagkatapos po niyan is merong i-send si XM na verification sa email po natin, so we just have to go to our email account para i-verify po yan. So kapag nandito na po tayo sa email natin, we just have to click this verify email and ma-verify na po yung ating email sa XM. Ayan, verified na po yung ating email. So pagkatapos nyan is meron pong color yellow na nakalagay dito, meaning hindi pa po verify yung ating account. So we just have to click this verify profile para yung profile naman natin po yung ma-verify. So we just have to click this. So merong tatlong kailangan natin sagutan po. So, personal, investor profile, and document. So, you just have to answer all of this and then proceed na po tayo dun sa ating account. Okay, so kapag i-verify na po natin yung ating account, no? So, start lang natin to. Meron po siyang kailangan na options ng IDs po. Passport, driver license, identity card. So, pipili lang po tayo dyan and then kailangan po natin picturean and then also picturean din po natin yung sarili and after that, okay na po siya. Okay? So, pagkatapos nun, yung ating account is yung kaninang yellow, it will turn into green. So, that means yung profile natin sa XM account is verified na po siya. Okay, so next po natin is the deposit and withdrawal options po na XM. So kapag magde-deposit na po tayo sa real account po natin, so ang gagawin lang po natin is first login muna tayo sa account po natin. Punta po tayo dito sa member login. Click natin yan. And then syempre yung na-register natin na email, ilagay po natin dito. Okay, and then login po tayo. And pupunta po tayo dito sa page na to, balik po tayo sa account natin. So, meron po ng options dito, home, account, deposit, withdrawals, research, trading, platform support. So, click po natin yung deposit. So, magdi-deposit po tayo muna. Click natin yung deposit. So, ang way ni XM to deposit is marami po siyang options. No, meron tayong pwede tayong gumamit ng credit card, online banking, yung mga e-wallets po natin. Ayan. And then also yung pinaka-popular po dito sa Pilipinas which is yung GCash po. So ako rin yung ginagamit ko talaga is yung GCash lang kasi madali lang, no? So pero kung saan po ninyo preferred na makapag-deposit, okay lang po. No, either credit cards or online banking. So, example na lang natin dito is yung GCash, yung pinakamabilis, no? Deposit here. So, click po natin yan. Okay, so meron lang naka-note dito, no? Basahin lang po natin to. So, please make sure that all payments are made from an account registered in the same name as your XM account. So, syempre sa GCash po natin, kung anong name sa account po natin sa XM, much better or preferred po na same lang din po yung name na gamitin po natin sa ating GCash. Okay, and then some notes po na nakalagay dito po. Basahin na lang po natin. Okay? So,
meron po natin, kung i-scroll lang natin sa baba, in US amount or in Philippine amount. So kung kapag ang napili po natin is dollar, so ano ba, magdi-deposit po tayo ng $100, mako-convert na po siya into peso. So yung peso po natin is nasa 5,585.75 cents. So yan po yung conversion natin. Pero syempre kung meron prepared mo na money lang na kaya mo deposit, halimbawa 5,000, which is $89.51. Okay, so kapag yan ang talagang buo na yung pera mo or na i-deposit mo, pwede rin. No? Either of these two ang pwede mo piliin. And then, click lang na po natin yung deposit. Okay? And then, ito na po siya. Okay, so for confirmation lang siya. No? Yung account natin, kung saan natin siya ilalagay. No? Basically, pwede naman tayo gumawa ng maraming account sa isang portfolio po natin account sa XM, pero pwede tayong gumawa ng marami pa, no, maraming account inside sa iisang account. Okay, so ito, meron po siyang number na or account ID natin is ito po siya. And then also yung money, which is 5,000 and then converted into dollar. So click lang natin yung confirm. Ito na po yung lalabas. So yung GCash na po siya. Nakalink na po siya sa GCash. So ilalagay po natin yung number natin, which is yung same lang din ng pangalan natin sa GCash. Ilalagay po natin dyan. And then we just have to click the next. Okay, ganun lang po kadali. Yung USD na to is malalagyan na po siya. Iba na po yung nakalagay na dyan yung amount na converted into yung peso na converted into dollars na siya. Okay, so ganun lang, napakadali. Now, ang gagawin na po natin ngayon is yung withdrawal options. And take down notes na si XM po is wala po siyang any charges po. So ang sabi po niya is XM spreads are competitive with industry standards. However, the commissions in charge on a zero and ultra low account. So meron po tayong mas maliliit na or meron po tayong account na ganito, no, which is mababa yung spread. So meron po siyang mga slightly higher than the same other brokers. Yung meron po siyang mga charges sa commission na medyo mataas po siya, pero mas advantage na po siya compare sa other broker na po. And also, XM does not charge any deposit or withdrawal fees. So klaro po yan, no? Hindi po siya nagcha-charge. Kung meron kayong makikita, nasa ano po yun, nasa Dragon Pay siguro. Kapag na kayo nag-withdraw. Pero basically sa XM, wala po siya. Okay, so mas klaro siya, no? So, gagawin natin is mag-withdraw po tayo, no? So, ang withdrawal options niya is nandito rin sa taas yung withdrawal. So, i-click lang natin yung withdrawal. Okay? So, then, basahin lang din natin yung notes dyan. We strongly suggest that you submit withdrawals request after closing your positions. So, again, a reminder na hindi tayo pwedeng makapag-withdraw kapag meron tayong mga open positions. Meaning, sa isang account natin, nag-trade pa tayo, meron tayong mga entry, tapos ongoing pa yung trading, hindi tayo makapag-withdraw niyan. So, kailangan i-close natin lahat yung any open positions, saka tayo makakapag-withdraw sa account na yun. Okay, so, yan. And then also, yung withdrawals natin is, ang much better nga is, kung ano po yung ginamit natin sa pag-deposit, yun po yung gagamitin natin sa pag-withdraw. No, para mas mabilis yung transaction. Okay, so, withdrawals, ito. GCash din po yung ginamit natin kanina sa pag-deposit natin. So, withdrawal natin sa GCash din po. Click po natin yan. And then, makikita na po natin, okay, ito. Note muna, no? Before making a withdrawal by GCash, please note the following. To avoid rejection of your withdrawals, please check your GCash withdrawal limit before making a request. So, syempre, yung GCash natin, merong GCash na verified din na pwede siyang maka-withdraw na up to $100
1,000 peso. And then kapag hindi pa po verified yung account nyo, mababa yung pwede niyang i-withdraw. So make it sure na verified na po natin yung account natin sa GCash para mas malaki po yung pwede nating i-withdraw. No? So yan, and then withdrawal funds natin, yung number natin sa GCash na gagamitin natin, and then yung amount na into dollars kasi dollar na po siya, and then meron pong naka-note dito kung magkano po yung palitan niyo. Okay, and then click lang po natin yung I declare the following and then request. Okay, so yung pagkatapos nun, si XM is mag-email po sa atin, and then merong confirmation sa email natin na na-receive na po nila yung ating request. And then later on, mga ilang in my own experience, mga ilang minutes lang na-receive ko agad. Kapag kasi yung deposit and withdrawals mo is isa lang na method, no? So I hope na kung GCash rin po yung withdrawal natin. Kung online banking din po tayo mag-withdraw. Okay, para mas mabilis yung transaction. Okay, so ang next po natin is log into trading platform. So napakadali lang po nito. So i-download lang po natin yung software natin, no, which is the MT4. And then pipili lang po tayo kung ano pong saan po siya compatible, no? Either sa phone, Mac or Windows ba siya, no? So saan natin siya makikita? Dito po natin siya makikita sa platform. So i-click po natin siya. And then pipili na po tayo dito, either sa phone ba, no? App ba siya, or PC or Mac. Pili lang po tayo dyan, smartphones or tablet. So meron po nakalagay na MT4 for PC or MT5 for PC. So kapag PC po yung gagamitin nyo, pero meron siyang option between the MT4 and MT5. So ang MT5 is little advanced, MT4 is very useful, user friendly po siya. So sa upcoming mga videos po natin, i-explain po natin kung paano po natin gagamitin yung platform po natin. But for now is yung paano lang po siya i-download, simple as pag-download lang po, no? Para mas ma-explain po natin sa inyo. So i-click po natin tong MT4. Yan. Pagkatapos po is pupunta na po tayo dito. So why XM MT4 is better. So meron po siyang mga features dito. So over 1,000 instruments including Forex, one single login, access to 8 platforms, and so on and so forth, no? So yan. And then MT4 faster and better. So meron po nakalagay na download. So pwede natin i-click yan. I-click po natin kapag da-download na po natin yung software niya. And also meron mga tutorials dito para mas maintindihan pa po ninyo lalo, no, paano ba gamitin yung ating platform. So Market Watch, ito, how to download, install. So very na po siya, very advanced na po siya kung titingnan po natin dito. Very helpful siya. So syempre i-click po natin yung download. After nyo mag-agree lahat ng terms and conditions po nito, next po natin siya, and then for login for downloading na po siya. And pagkatapos yan, i-open lang po natin yung inyong unique na ID, account ID ninyo sa XM, and also the password ninyo sa inyong account sa XM is the same lang po kapag magla-login po kayo dito sa ating software. So para hindi na po hassle sa inyo, the same password and the same ID ang gagamitin po natin. Okay. So saan ba makikita yung ID natin? So nandito po siya. Ito siya, ito. Meron pong ID dito, which is itong number nito. So yan po yung lalagay natin doon. And then also the password na kung ano po yung ginamit natin dito sa website po natin na account. Hindi po yung gagamitin natin. So as simple as that, no, napakabilis lang. And then sa upcoming videos po natin is i-present po natin kung paano po natin gagamitin yung software na yan, which is basic, but yung basic na yan, doon po tayo mag-uumpisa.
So for now, thank you so much sa time na binigay ninyo. So again, my name is Paul and this is the FX Hunter YouTube channel. So hope you subscribe to this channel and see you again to the next video.